Habang hinahalikan ni Shen Yuan ang leeg ni Suzue, mahinang pinaalala ni Suzue dito na maaaring bumaba ang kanyang boss anumang oras. Ngunit hindi huminto si Shen Yuan. Sa kanyang isipan, hindi niya inaasahan na magiging mas matindi pa ang pakiramdam kaysa sa una niyang inakala. Ramdam niya ang init at lapit, sapat upang lalong magpatibok ng kanyang dibdib. Habang nagpapatuloy ang yakap, nakiusap si Suzue na maging mas maingat. Ngunit sa isip ni Shen Yuan, dama niya kung gaano kaslim at kalambot ang baywang ni Suzue, at kung gaano kaayos ang kanyang hubog, isang pakiramdam na nag-iiwan ng matinding impresyon at pangakong hindi basta makakalimutan. Dahil sa tensyon ng sandaling iyon, hindi napigilan ni Suzue na mas kumapit, dala ng halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman. Sa biglang higpit, napaungol si Shen Yuan at nasabi na nasasaktan siya. Agad namang nagulat si Suzue at humingi ng paumanhin, sinabing hindi niya sinasadyang gawin iyon dahil nadala lamang siya ng sandali. Ngunit kalmado lang na sinabi ni Shen Yuan na siya rin ang may kasalanan dahil masyado siyang nainip. Dahil sa sagot na iyon, lalo pang namula ang mukha ni Suzue. At sa sandaling iyon ay biglang lumitaw sa kanyang ulunan ang antas ng pabor-abilidad niya kay Shen Yuan na umabot na sa 74%. Habang nakatingin siya kay Shen Yuan, mahina niyang tinanong kung maaari pa silang bumalik sa itaas mamaya. Niyakap siya ni Shen Yuan at agad na sumang-ayon. Sa kanyang isipan, malinaw ang dahilan. Tumaas ang antas ng damdamin ni Suzue, at sa isang pribadong lugar na may ganitong kalapit na ugnayan, mas madaling umusbong ang emosyon at pagkasabik. Makalipas ang 20 minuto, nakasakay na sila sa kotse. Habang nasa biyahe, hindi mapigilan ni Suzue na mapatingin kay Shen Yuan paminsan-minsan. Sa bawat sulyap niya, naiisip niyang gusto niyang malaman kung ano na nga ba ang tunay nilang relasyon sa ngayon. Ngunit agad din niyang naisip na marahil ang ganitong usapan ay mas nararapat na manggaling muna sa lalaki. Napansin ni Shen Yuan ang bahagyang pagkabalisa sa mukha ni Suzue kaya tinanong niya kung may problema ba. Agad namang sumagot si Suzue na wala naman, at nagmungkahi na maghanap sila ng araw para sabay-sabay na kumain dahil gusto raw siyang pasalamatan ng kanyang ina. Nakangiting pumayag si Shen Yuan at iminungkahing magsimula na sila ngayon at magsalo muna ng pagkain. Makalipas ang 2 oras, napunta ang eksena sa bahay ni Chen Na. Habang magkatabing nakaupo sina Chen Zinyo at Shen Zuan, biglang tinanong ni Shen Zuan kung ano ang karaniwang kinakain ni Chen Zinyo habang lumalaki. Maayos namang sumagot si Chen Zinyo na karaniwang pagkain lang. Lumapit si Shen Zuan at sinabing ang tinutukoy niya ay, dito, sabay turo sa dibdib ni Chen Zinyo. Dahil sa sinabi ni Shen Zuan, labis na nagulat si Chen Zinyo at agad na pinag-cross ang kanyang mga braso upang takpan ang dibdib. Pinagsabihan niya si Shen Zuan na tumigil na sa pang-aasar at sinabing hindi rin niya alam ang sagot. Hindi naman naniwala si Shen Zuan at pabirong sinabing talagang kainggit-inggit iyon. Sa sandaling iyon, dumating si Shen Yuan at agad siyang sinalubong ni Chen Na. Masaya itong bumati at tinanong kung nakakain na ba siya. Nakangiting sumagot si Shen Yuan na nakakain na siya. Dahil doon, masayang sinabi ni Chen Na, habang tinutulungan siyang tanggalin ang jacket, na maaari na siyang maligo at hindi pa niya nagagamit ang bathtub, kaya siya na ang maghahanda ng tubig. Agad namang pumayag si Shen Yuan. Samantala, hindi napigilan ni Shen Zuan na minas at pabirong sinabi kay Chen Zinyo na masyadong inaalagaan ng hipag ang kanyang kuya, pati paliligo ay inaasikaso pa, at sa ganitong trato ay parang mas komportable pa raw ang buhay ng kuya niya kaysa sa isang emperador. Hindi na lamang nakaimik si Chen Zinyo at tahimik na pinagmamasdan si Shen Yuan habang bahagyang namumula ang kanyang mukha. Pagkatanggal ng jacket ni Shen Yuan, agad siyang nagpunta sa banyo upang ihanda ang lahat para sa paliligo ni Shen Yuan.
Lumapit si Shen Yuan kina Chen Zinyo at Shen Zuan at seryosong tinanong ang kanyang kapatid kung bakit naroon na naman ito at kung saang kwarto ito matutulog. Walang pag-aalinlangang sumagot si Shen Zuan na naroon siya para alagaan ang hipag at si Zinyo. At syempre ay kay Zinyo siya matutulog dahil dalawang babae naman silang magsasalo ng kwarto. Ngunit hindi pinansin ni Shen Yuan ang paliwanag at kinuha ang pagkaing hawak ni Shen Zuan, sabay pagsasabing tigilan na ang kalokohan. Ayon sa kanya, sa katamaran ng kapatid, hindi ito ang tipo ng taong mag-aalaga ng iba, at sapat na raw na hindi pa ito inaalagaan ng hipag. Nagulat si Shen Zuan sa biglaang pag-agaw ng kanyang pagkain at agad niya itong sinubukang bawiin, lalo na't kinakain na iyon ng kanyang kuya. Samantala, nanatiling tahimik si Chen Zinyo habang pinagmamasdan ang nangyayari. Hindi nagtagal, tumayo si Chen Zinyo at sa namumulang mukha at bahagyang kaba ay sinabi na kung gusto pa ni Shen Yuan ng pagkain, bababa na lang siya at bibili pa. Ngunit agad siyang hinawakan ni Shen Zuan sa braso at pabirong tinanong kung pati ba siya ay pinapamihasa na ang kuya nito. Sa sandaling iyon, biglang tumaas ang antas ng paborabilidad ni Chen Zinyo kay Shen Yuan at umabot na sa 63%. Nang makita iyon, bahagyang nagtaka si Shen Yuan at naisip niyang nagsimula ito sa 60 at ngayon ay unti-unting tumataas, isang maayos at tuloy-tuloy na pag-usad. Maya-maya, tinawag ni Chen na si Shen Yuan at sinabing maaari na siyang pumasok. Sumagot si Shen Yuan na darating na siya at kasabay noon ay inihagis ang chichirya pabalik sa kanyang kapatid, na agad namang sinalo nito. Habang pinagmamasdan ni Chen Zinyo ang pagpasok ni Shen Yuan sa banyo, mahina niyang nasabi na maganda rin sa pakiramdam ang may nagagawa siya para sa kanyang bayaw, lalo na't napakarami na nitong nagawa para sa kanyang kapatid at sa kanilang pamilya, at tama lamang na alagaan nila ito kahit kaunti. Ngunit agad tumutol si Shen Zuan at pabirong pinuna na sobra na ang pag-aalaga, abot kamay sa damit, bukas bibig sa pagkain, at parang ginawa na raw nilang higanteng sanggol ang kanyang kuya. Umupo si Chen Zinyo sa sofa, nakakuyom ang mga kamao at bahagyang namumula ang mukha, at sinabing maliliit na bagay lang naman ang mga iyon at hindi talaga mahalaga. Ngunit sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang isipin na kahit siya man ang nasa kalagayan, ganoon din ang mararamdaman niya. Napansin ni Shen Zuan ang kakaibang kilos ni Chen Zinyo at lumapit upang tanungin kung bakit biglang namula ang mukha nito. Agad namang hinawakan ni Chen Zinyo ang kanyang pisngi at nagtanong kung halata ba talaga. Kinumpirma ni Shen Zuan na halatang halata at tila nag-aapoy pa ang mukha nito. Dahil doon, mabilis na umiling si Chen Zinyo at sinabing hindi niya alam, pilit tinatago ang kanyang iniisip. Dahil sa reaksyong iyon, mas lalong nausisa si Shen Zuan at lumapit pa upang kilitiin si Chen Zinyo habang pabirong inaakusahan kung may gusto rin ba ito sa kanyang kuya at hinihingan ng tapat na sagot. Habang natatawa at pilit umiiwas, itinanggi ni Chen Zinyo at nakiusap na tigilan na ang pang-aasar. Samantala, sa loob ng banyo, komportableng nakahiga si Shen Yuan sa bathtub at ramdam ang ginhawang dulot ng mainit na tubig. Nakapikit ang kanyang mga mata nang sabihin niyang tila nakaka-relax ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Nakangiting umupo si Chen na sa gilid ng bathtub at sinabi na mas mainam pa raw kung imasahe pa niya ito. Nagtaka si Shen Yuan at tinanong kung marunong ba itong magmasahe at kung kailan pa ito natuto. Habang minamasahe ang kanyang ulo, ipinaliwanag ni Chen na natutunan niya iyon online at nasubukan na rin niya kay Chen Zinyo nitong mga nakaraang araw, at sinabing ipaalam lamang kung masyadong malakas ang diin. Nagpatuloy ang banayad na pagmamasahe, at pabirong sinabi ni Shen Yuan na tila may mga natututunan na itong kung ano-ano. Namula si Chen na at mahina niyang sinabing natutunan niya iyon para sa kanya. Dahil doon, binuksan ni Shen Yuan ang kanyang mga mata, tumingala, at hinawakan ang pisngi ni Chen na, sabay sabing kahit pag ginamit si Zinyo bilang ensayo,
hindi basta-basta makukuha ang ganitong husay sa maikling panahon. Lumapit si Chen na at ipinaliwanag na natutunan niya iyon sa panunood ng mga video at ilang gabing lihim na pag-aaral, at tinanong kung ano ang pakiramdam. Dahil sa husay nito, pinuri ni Shen Yuan si Chen na at sinabing kahanga-hanga ito sa maraming paraan. Inilapit ni Shen Yuan ang kanyang mukha sa hita ni Chen na at marahang binulong dito na sabay na silang pumasok. Kasunod noon, unti-unting nagliyab ang mainit nilang sandali, isang tagpong puno ng init, damdamin, at pagnanasa, habang ang kanilang kasiyahan ay dahan-daang sumasabay sa mainit na tubig ng bathtub. Habang patuloy na pinaparamdam ni Shen Yuan kay Chen na ang sarap at lamang, hindi napigilan ni Chen na ang mapaungol dahil sa matinding sensasyong dumadaloy sa kanyang katawan. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, biglang tumunog ng sunod-sunod ang cellphone ni Shen Yuan. Bahagyang napahinto si Chen na at mahina niyang sinabi na patuloy na tumutunog ang cellphone nito, tinatanong kung may problema ba. Ngunit tila walang balak huminto si Shen Yuan. Sa halip, buong kumpiyansa niyang sinabi na kahit gaano pa kalaki ang problema, wala raw iyon sa halaga kumpara sa ginagawa nilang dalawa sa sandaling iyon. Dahil dito, nanahimik na lamang si Chen na at hindi na muling nagsalita. Makalipas ang kalahating oras, magkatabi nang nakahiga sina Shen Yuan at Chen na sa kama. Habang hawak ni Shen Yuan ang kanyang cellphone, napansin niya ang mga larawang ipinadala sa kanya ni Minhui. Kasama nito ang mensaheng nagsasabing matagal na raw silang hindi nagkikita at sobra na siyang namimiss. At dahil alam nitong namimiss din siya ni Shen Yuan, binigyan niya ito ng ilang larawan bilang gantimpala. Habang tinitingnan ang mga larawang iyon, napangiti si Shen Yuan at naisip na tila mas lalong nagiging pilya si Minhui sa paglipas ng panahon. Samantala, sa kabilang panig, hindi mapigilan ni Minhui ang menas. Sa isip niya, iyon na lang ba ang sagot matapos ang lahat ng iyon? Dahil dito, agad siyang nagpadala ng panibagong mensahe. Tinatanong kung sigurado ba si Shen Yuan na tiningnan lang niya ang mga larawan at hindi pa niya inaaksyonan. Hindi nagtagal, sumagot si Shen Yuan at may kumpiyansang sinabi na minamaliit siya ni Minhui, at ang ganitong klaseng simpleng tukso ay hindi sapat para pagalawin siya. Sa nabasa ni Minhui, muli siyang nagtanong kung gusto ba nitong magpadala ng mas totoong mga panunukso. Hindi napigilan ni Shen Yuan ang mapangiti, at agad siyang sumagot na ikalulugod niya iyon at sana ay ipadala agad. Ngunit sa halip na sumunod, pabirong tumanggi si Minhui. Sa isip nito, alam niyang unti-unting umatras si Shen Yuan para mas malakas ang susunod na pag-atake, at iyon ang saya sa pag-ibig. Dahil dito, agad na lumipat si Shen Yuan sa kontak ni Leilei. Sa isip niya, kailangan pa nitong paghintayin ang babaeng iyon. Hindi nagtagal, nagpadala ng mensahe si Leilei, tinatanong kung magkikita na ba sila. Diretso namang sumagot si Shen Yuan na hindi sila magkikita. Lalo itong ikinagulat ni Leilei. Hindi siya makapaniwala at sinabing hindi raw siya naniniwala. Agad siyang nagreklamo, sinasabing dahil lang sa hindi niya ibinigay ang gusto ni Shen Yuan kahapon, talagang hindi na siya pakikipagkita ngayon, samantalang isa pa rin daw siyang piniling concubine. Walang pag-aalinlangang sinagot siya ni Shen Yuan na siya ang tipo ng taong nagtatanim ng sama ng loob. Dahil dito, iginiit ni Leilei na kahit maliit ang kanyang puso, ibinigay naman niya ang kanyang unang halik at unang pagkakataon. Ngunit malamig lamang na sinabi ni Shen Yuan na kailangan niyang pumila, dahil sa mundo niya, may nauna at may nahuhuli. Sa sobrang inis, hindi napigilan ni Leilei ang mamula. Agad siyang nagtanong kung sino pa raw ang iba, kung may mas maganda ba, mas maputi, o mas lamang sa kanya.